first of all, hindi mo responsibilidad yung buong family mo eh. Yeah. Yung responsibility mo is to yourself. If, you know, like ako, breadwinner ako. I am so thankful to God that He chose me to be the one to help my family. And I'm so proud of it. Pero yung pamilya ko, nung natulungan ko sila, tinapos nila. Oo. Now, lahat ng mga kapatid ko na pagtapos ko, yun yung aking contribution. Ngayon, I only have to think of my family. Tinulungan ka ba mo na matulungan din sila? Yes. Kasi hindi lang sila umasa sa'yo, binalik nila sa pagtatapos ng pag-aaral. At ngayon inaalagaan si ate. Ngayon, Sobra. I'm the bunso. Oo. No, what I'm saying is, it's okay to help. Pero hindi na rin matatawag na help kung nakasandal na lang sa'yo. Definitely. That's why sa ating mga kapamilyang OFW, bago ho kayo umalis ng bansa, have a frank and honest conversation with your family. You need to understand that you need to have a common goal. Kumbaga sa basketball, kanya-kanya kayong toka eh. Ang punto doon, sige, kung ako ang kikita, kung sa'yo ko ilalagak yung pera, kailangan may patunguhan ito. Doon naman sa mga naiiwan dito sa Pilipinas, tandaan ho ninyo, nagsasakripisyo yung kapamilya nyo, hindi lang para sa sarili niya. Kasi ugali ho nating Pilipino na pag nakita natin ng nanay natin, ng tatay natin, na naghihirap, na nagkakaroon ng difficulty, hindi mo rin matitiis talaga eh. I had a client, you know, 4 silang magkakapatid, isa yung OFW, and then siya ang single. Wala siyang pamilya kasi nagtatrabaho siya sa Kaka-focus niya. Kaka-focus niya, oo. Pero pagdating sa bilihan ng gamot ng magulang, siya ang pinakamalaki ang share. Kasi ang katwiran ng mga kapatid niya, wala ka namang pamilyang binubuhay. That's okay kung okay sa'yo. Pero kung hindi okay sa'yo, speak up. Yes. Hindi kabawasan na magsabi ka sa kapamilya mo na, pasensya ka na, ang ginagawa ko dito is tumulong.